God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Come on and put those hands together in the air. Let's fill this place with worship. Everybody go. Here we go. Jump. Hey, hey, hey. Jesus, your name is above every name I know. Jesus, you're my refuge. You are my only hope. Jesus, you are mighty. My strength is found in you. Jesus, you are Savior. I'm safe and I'm with you. There is no one like you. There is no one above you. There is no one like you. There is no one above you. Amen. Welcome, church. Can I invite everyone to join us as we worship God today? Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. We glorify you, Jesus. We welcome you in this place. We welcome you, Lord. Thousand times I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace everlasting.
Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I'll give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let your season praise become my embrace, to love you from the inside out. You will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Yes, my heart and my soul, I'll give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let your season praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out, Lord. So cries out for you, you, Lord. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out. Let your season praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the
away, I will simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I hated. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. Only you. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Search my heart, Lord. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. I'm coming back to you, Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you.
And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. We worship, we worship you, God. We worship you in spirit. We worship you in truth. Hallelujah. Thank you, Lord, Heavenly Father. Thank you once again for this great afternoon, oh God. For this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Today, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng bagay at maging sa pagtitipong ito, Panginoon, sa mga tahanan at sa lugar na ito. Alam namin naroon ka sa aming kalagitnaan. Ngayon po ay makikinig kami at magbabahagi ng iyong mga salita. Tatanggapin namin, Panginoon, ang iyong mga salita. May you give us the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of revelation, so that we may know you better and deeper, O God. At sa mga tahanan, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo ang bawat pamilya sa bawat tahanan na nakikinig ngayon. At ihanda mo ang bawat puso upang matanggap namin ang pinakamahalaga sa aming buhay. Ito ang iyong mga salita. And in the name of Jesus, we take authority over this live stream, over this place, over every family and every houses, in the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. And we allow nothing but the Spirit of the living God in this place and every house, oh God, in Jesus' name. And thank you for you. We allow nothing but the Spirit of the living God. Hallelujah. And thank you, Lord, for you have called me and you have anointed me as your servant so that I may declare the words of the Lord. Salamat po. May your name be exalted. May your name be glorified. We humble ourselves before you. We give you the highest praise, the highest glory, the highest honor in the name that is above every name, the King of kings and the Lord of lords. His name is Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga tahanan. Hallelujah. Itaas natin ang kanyang pangalan. Okay, sa hapong ito ay dadako na naman tayo sa pag-aaral at pinag-aaralan natin ang the seven churches in the book of Revelation. Natalakay natin ang the church of Ephesus, and then the church of Smyrna, and now the church of Pergamos or Pergamum. So ang ating topic ngayon ay the Pergamum, the compromising church. Basahin muna natin sa Revelations chapter 2, beginning verse 12 hanggang 17. And to the angel of the church in Pergamum writes the words of him who has the sharp two-edged sword. I know where you dwell, where Satan's throne is. Yet you hold fast my name, and you did not deny my faith, even the days of Antipas, my faithful witness, who was killed among you, where Satan dwells. But I have a few things against you. You have there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they may eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. So also
you have some who hold the teaching of the Nicolaitans. Therefore, repent. If not, I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who holds that stone. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So, dako tayo sa ating pag-aaral ngayon. So, ito pong 7 churches again sa Revelation. Ito po ay paghahanda ng Panginoon sa mga believers in the last days. So, gaya ng sinabi ko, as we study the 7 churches, suriin po natin ang ating mga sarili. Examine ourselves, saan na ba tayo dyan? Ano ba ang mga pagkukulang natin sa Panginoon? And even sa crisis ng coronavirus, dapat nga lahat ng tao ay ini-examine ang mga sarili at sinusuri kung ano ba ang mga pagkukulang sa ating Panginoon. So napag-aralan natin the Church of Ephesus. It was the church that was considered doctrinally sound. Tama naman ang mga doctrine niya, but it had lost its first love. Kumusta na again ang ating first love? Yun ang kulang sa church ng Ephesus. They had lost their first love. Huwag po natin kalilimutan ang nagmahal sa atin. Si Jesus Christ ang ating first love. Yan ang ating Diyos na buhay na nagmahal sa atin ng gayon na lamang, at ang pagmamahal na yon ay higit sa kanyang sarili, higit sa lahat ng bagay, because you are loved by the Lord. Mahal kayo ng ating Panginoon. Kung iniisip nyo na walang nagmamahal sa inyo, nagkakamali kayo, sapagkat ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin, at ang pagmamahal na yan ay talagang walang kupas yan. Sabi nga sa Ecclesiastes ay, they are new every morning. So yun ang unang mensahe sa atin ng Panginoon. Then ang pag-aralan natin, ang the church at Smyrna, ito naman ay walang sinabing repentance dito ang Panginoon, but ito ang church ay ng Smyrna it was suffering church. Nagsasuffer siya, poverty, physically ay mahirap siya, pero sabi ng Panginoon, you are rich. Hallelujah! So pinapaalam sa atin ng Panginoon, ang tunay na kayamanan ay yung kayamanan ng gagaling sa ating Panginoon. Ano mang maranasan nating paghihirap sa mundong ito, ay kakaunti po lang yan sa binibigay sa atin ng ating Panginoon. At alam ko, hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. So kung ikaw ay nagsasuffer ngayon, remember, kumapit ka sa ating Panginoon. Siya ang ating mayamang Diyos. Hindi siya magpapabaya. And then, ito nga ang ating pag-aaralan, the Church of Pergamum. Ang Church of Pergamum is a compromising church. So sinusuri din tayo ng Panginoon, ano bang klaseng pananampalataya tayo mayroon? Tayo ba'y nagko-compromise? Okay, kailangan kasi solid yung ating pananampalataya sa Panginoon. Solid yung dedication natin sa Panginoon. Solid yung commitment natin sa Panginoon. Dapat 100%. So basahin natin yung verse 12, to the angel of the church in Pergamum. Okay, diyan sa ating binasang yan, merong angel dyan. Merong mga naka-assign na angel sa mga church. I believe merong assign na angel sa ating church dito sa Pasig, sa Batasan, sa mga GNC churches, sa lahat ng mga tunay na mga churches ng Panginoon, mayroong mga naka-assign na angel. Sapagkat sabi ng Panginoon, to the angel of the church in Pergamum, write, these are the words of him who has the sharp, double-edged sword. Remember, ang sword na yan ay, sabi niya, these are the words of him.
These are the words of Jesus. Even Jesus Christ, siya ang ating word. Again, sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Minsan pinagtatalunan pa yung word na yan. That is Jesus Christ, because in verse 14, sabi doon, and the Word became flesh and dwelt among us. Siya'y nakitanahan sa atin. So alam na natin sino yan. Yan ang ating Panginoon. The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Punong-puno ng biyaya. Ang Panginoon punong-puno ng biyaya. Punong-puno siya ng katotohanan. Kaya mabiyaya talaga ang ating Panginoon. So dito ay sinasabi, iniha-highlight ni John that Christ's word as the weapon to overtake the enemy, because Jesus Christ, ang weapon niya ay word. Pag sinabi niya ay tudas na ang kaaway talaga. Pagbabasahin mo sa Revelation chapter 19, sabi doon, siya ang word. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. At yung weapon niya, tinatalo niya ang kaaway by His words. Kasi parang double-edged sword yung word na yon. Ngayon, dito, ay sinasabi ni John, hina-highlight niya na ang salita ng Panginoon ay weapon natin to overtake the enemy. Isa sa weapon natin ay ang Word of God. Okay, remember, ang tatlong weapon natin is the name of Jesus. Pangalawa is the Word of God. Pangatlo is the blood of Jesus Christ. So hindi talaga makakapanaig ang kaaway pag ginagamit natin yung name ni Jesus Christ, yung word ni Jesus Christ, at ang blood ni Jesus Christ. Merong istorya patungkol sa isang dating satanista siya, si John Ramirez. Siya ay talagang high rank, kumbaga sa na general ni Satanas yan. Pero na born again po siya, na bahagi na ng salita ng Diyos, na born again po siya, at tinanong siya, nung ma-born again siya, kasi alam niya ang mga pakana ng demonyo, at sabi niya, ano ba talaga ang kinakatakutan ni Satanas? Sabi niya, dalawa ang kinakatakutan ni Satanas. That is the name of Jesus. They trembled when we confess the name of Jesus Christ. They trembled. The devil trembled because that name is a very powerful name. At sabi niya, isa pa ay yung blood ni Jesus Christ. Hindi kami, kasi satanista nga siya, hindi talaga niya na magalaw ang mga tunay na mga anak ng Diyos, sapagkat sila ay na covered by the blood of the Lamb. So this church needed to be reminded that to stand against the attacks of the devil, one must be armed with the sword, which is the Word of God. Okay, pag binasa mo ang book of Ephesians sa chapter 6, ay sinasabi doon yung full armor of God. Full armor yan. Okay, sa armor na yan, sabi diyan, mayroong helmet of salvation. Yung helmet ay protection natin sa ating mga mind, sa ating isipan. Kasi tinatarget tayo ng kaaway sa isipan. I believe maraming mga tao ngayon natatakot kasi nilalagyan ng mga demonyo ng masasamang kaisipan, ng mga fear, ng mga doubt, mga unbelief, natatakot. Pag nagkaroon lang ng kaunting ubo ay talagang COVID na bagay ito. So inihasik ang takot. Kaya kailangan tayo mayroong helmet of salvation. Pangalawa na ibinigay ng Panginoon ay the breastplate of righteousness. Yan naman ay tumatakip sa ating puso. Yung breastplate, di ba? Yan ay pag tayo ay inaatake ng kaaway sa ating mga puso, ay talagang meron tayong breastplate of righteousness. And then, sinabi ng Panginoon sa, belt of truth, merong
meron tayong, belt, sinturon, sinturon ng kaligtasan, o sa belt of truth, sinturon ng katotohanan. So, kailangan yung sinturon. Ang kailangan natin katotohanan sa mga kasinungalingan, panlaban natin yan sa kasinungalingan ng demonyo. Jesus is the truth. Okay? And then, yung ating panyapak sa ating mga paa. Okay? Yan. Kailangan tayo nagdadala ng mabuting balita. Okay? And then, ang isa pa na armor ay the shield of faith. Yan. Kailangan gamitin natin ang faith natin, mga kapatid. Do not base on feelings. Ang feelings ay nakaka-deceive ang feelings. But kailangan meron tayong faith, meron tayong pananampalataya. Pag tayo may pananampalataya, talagang tatatag tayo. And then, the last one ay yung sword of the Spirit. Okay, pag binanggit mo yan, pag pinag-aralan mo yan, yung full armor of God, yung lahat ng sinabi dyan, helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shod of the preparation of the gospel of peace sa ating mga paa, the shield of faith, yan ay mga defensive weapon. Yan ay defensive yan, di ba? Pag inatake tayo, meron tayong defense. But there is one weapon that is offensive. Ang weapon na offensive na yan ay ang Word of God. The sword of the Spirit, which is the Word of God. That is the double-edged sword. Ang ibig sabihin ng sword na yan, double-edged, magkabila ay talim yan. Pag iniwasiwas mo sa kanan, may tatamaan. Pag iniwasiwas mo sa kaliwa, may tatamaan. Kasi double-edged sword. Dalawang magkabilang talim yan. Matalas yan. Okay, sapagkat yan ang sinasabi ng Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Mga kapatid, inaatake ang mundong ito. Kahit mga believer, inaatake ni Satanas. Nilalagyan ng fear, nilalagyan ng mga pagkatakot, nilalagyan ng doubt, nilalagyan ng unbelief. But we must have an offensive weapon, that is the Word of God. Aatakihin natin ang demonyo through the Word of God, through the sword of the Spirit. At itong sword of the Spirit, ito lamang ang pwedeng makasakit sa kaaway natin. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, sabi diyan, for the Word of God is living and powerful. Yan, ang Word of God is living and powerful po yan. Kaya kailangan talaga nasasanay tayo sa Word of God, na itatabi natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Meditate the Word of God day and night. Sabi diyan, for the Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Napakatalas po niyan. Sharper, piercing even to the division of soul and spirit. Pumapasok po sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, and of joints and marrow, hanggang doon sa kaloob-loob ng buto. Kasi pag sinabing joints and marrow, ay nandoon yan sa loob ng mga buto. Joints and marrow, yan nagpapalakas sa buto. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So napaka-talas po ng salita ng Diyos. Powerful po yan. Alive po ang salita ng Diyos. Pumapasok yan hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ibig sabihin hanggang sa kaloob-looban natin. And of joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Nalalaman ng Word ang ating heart. Kaya wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Okay, yun ang Word of God na dapat pang gamitin natin as offensive weapon sa ating Panginoon, sa ating kaaway. So ang Christ commendation na yan naman ay sa Church of Pergamum, kasi may commendation. Lahat ng church may commendation. Yung magagandang ginagawa. Okay? Sabi diyan, I know where you dwell,
where Satan's throne is. Yan. Matindi pala ito si Pergamos sapagkat nandoon ang trono ni Satanas. I know where you dwell. Alam ko kung saan ka nakatira. Mga kapatid, alam ng Diyos kung saan ka nakatira. At itong Pergamos ay sabi diyan, I know where you dwell, where Satan's throne is. Ay kung nandoon ang trono ni Satanas, ay matindi talaga yung persecution nila. Okay. Now, ito ang mga plano ni Satanas. Yan ang mga taktika ni Satanas. Okay? Minsan pinipersecute niya. Okay, pag hindi na kaya ng persecution, ay anong tawag diyan? Makikianib siya, parang papasok siya sa church, parang mga believer din. And then, para iligaw yung mga believer. And then sabi diyan, yet you hold fast my name. And nandoon ka sa sa lugar kung saan naroon ang trono ni Satanas, but sabi ng Panginoon, yet you hold fast my name. Ayan, and you did not deny my faith, even in the days of Antipas, my faithful witness who was killed among you, where Satan dwells. Okay, ito si Antipas kasi ay na-murder din ito. Ito ay martyr ng ating Panginoon, pinatay sa pananampalataya, talagang tumayo siya. He hold fast in the name of the Lord. Hindi niya dininay ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, do not deny your faith. Ayan. Kasi itetest talaga yung ating faith kung totoo yan. Pag totoo yan, ay talagang you will hold fast to that faith. You will not deny your faith. Kahit anong maranasan mo sa mundong ito, do not deny your faith in the Lord. Diba sabi ng Panginoon, if you confess me in this world, I will confess your name. I will confess you in heaven. Kapag ka ikinahiya naman ako ng mga tao dito sa mundo, ikakahiya ko rin sila sa langit. So do not deny your faith. Ang ibig sabihin niyan, sinabi diyan si Antipas, ibig sabihin niyan, even to your kahit patayin ka, even death, dapat talagang kahit mamatay tayo. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, sa mga pumapatay ng laman. Matakot kayo sa Diyos na sa inyong mga kaluluwa. Yung matakot kayo sa Diyos na kapag dininay niyo ang Diyos na yan, ay mapupunta kayo sa impyerno. Yung pumapatay ng iyong soul. Matakot kayo sa mga pumapatay ng inyong kaluluwa. Okay? So, again, to the church in Ephesus, Jesus declares, sabi ng Panginoon sa Ephesus, I know your works. Alam ko ang lahat ng iyong ginagawa. Alam ni Lord ang lahat ng ating ginagawa. To the church in Smyrna, Jesus declares, I know your affliction and your poverty, but you are rich. To the church in Pergamos, Jesus declares, I know where you live. I know where you live, kung saan nandoon ang trono ni Satanas. Ang sinasabi ng Panginoon diyan, alam ko kung saan ka nakatira. Kahit nandyan ang trono ni Satanas, you can overcome through your faith in the Lord Jesus Christ. Bakit? Sapagkat tayo po, pag pinapasok natin ang Panginoon sa ating puso, ang ating puso nagiging trono ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Kaya yung trono ng Panginoon, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, siya ang nauupo sa ating trono. So, ang trono ni Satanas, walang magagawa yan kahit siya ay nakatira doon sa trono ni Satanas. Okay, because this city of Pergamos was the center of satanic activity for Asia at that time.
Smyrna had a center for Satan worship. At sabi naman na ito ang sa Pergamos ay kung saan nandoon ang trono ni Satanas. Okay? But huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Ang sabi sa Bible, greater is He that is in you than he that is in the world. 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. Sabihin nyo yan, greater is He that is in me than he that is in the world. Hallelujah. So this church, this is the church, yung Pergamos church, was faithful in two areas na sinasabi dyan. Una, they held fast to the name of Jesus Christ. Ayan, kakapit talaga tayo sa pangalan ng ating Panginoon. We must hold fast. Even, gaya, mga introduction pa lang yung mga coronavirus na yan. But kailangan talaga in the midst of crisis, in the midst of pandemic and pestilence, we must hold fast to the name of Jesus Christ. Kumapit lang kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Even yung pinroklama ni Presidente Duterte, sabi niya, wala na tayong magagawa. Ang Diyos lang ang makakalutas ng coronavirus na ito. So, salamat naman, inamin niya. Hallelujah. I believe, ito ang paniwala ko mga kapatid, actually ang coronavirus wala na. Amen. Tapos na yun eh. We can sense in the spirit, in the spiritual world. Wala na yan. Tapos na, tinapos na ni Lord yan. Amen. Thank you, Jesus. Ay sapagkat ang gobyerno natin, hindi naman madidetect yan. Ang nakakadetect niyan ay mga servant ni Lord. Hallelujah. Yung mga nagmamahal sa Panginoon. But sa totoo lang, hindi ko na nasa-sense na may coronavirus pa. Amen. Tinapos na ni Lord yan. Amen. Okay. So ang Pergamos, they held fast to Christ's name. They were faithful to uphold the name of Jesus Christ. Even they are in the midst of the throne of Satan. They did not give in to declare. Kasi nung panahon na yon, padideklara sa'yo ang isang pangalan. Yan ay pangalan ng kanilang emperor, si Caesar. Kailangan sabihin nila, i-deny nila ang pangalan ng Panginoong Jesus at sabihin, Caesar is Lord. So yan ay, ibig sabihin yan, ay tinetest sila, ano bang klaseng may pananampalataya sila. Pag sinabi nilang Jesus is Lord, nung panahon na yon, mangangahulugan ng kanilang buhay. Okay, meron sinusunog dyan, pinapakain sa leon. But kailangan talaga, kaya sabi ng Panginoon, you will overcome by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives even to death. Ayan, maraming namamatay dyan, but hindi nila kinoconfess na si Caesar ay Lord. Kinoconfess nila, Jesus is Lord. Hallelujah. We must confess that Jesus is Lord. Huwag tayong bibigay sa mga compromise. So itong yun ang sinabi ng Panginoon sa church ng Pergamos, they remain faithful to the name of Jesus Christ. They said the right thing. Pangalawa, they held fast their faith in Christ. Hindi sila nag-confess ng mga false god. Okay, ngayon dapat talaga hindi natin kino-confess ang mga false god kasi patay namang Diyos yan. Mayroong mata hindi makakita, mayroong tainga hindi makarinig, may mga kamay hindi naman makaabot. So yan ang mga false god. And they come to Christ and His term by grace through faith. So naliligtas ang tao kasi by grace through faith. Ephesians chapter 2 verse 8, by grace you have been saved through faith. Yung grace of God, yung biyaya ng Panginoon. Ang naniwala tayo through faith, we are saved. So they continued even in the worst of times. Now, ito naman yung Christ's condemnation. Kasi sa church kasi yan eh.
Merong mga nagko-compromise dyan, merong mga taong totoo dyan, meron namang nagko-compromise. Sabi sa verse 14, ito yung condemnation ni Lord sa church na ito. But I have a few things against you. Meron ilang bagay ako against you. Okay? You have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they may eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. So you also have some who hold the teaching of the Nicolaitans. So itong false prophet na ito, si Balaam is a spiritualist, he is a medium. Pag binasa mo ang Book of Numbers, mababasa mo doon na siya hinadlangan na ng Panginoon, nakasakay siya sa donkey, and then may pupuntahan siya, I believe papunta siya kay Balak. Si Balak kasi ay king of Moab. Gusto niyang i-destroy ang Israel. So nag-hire siya ng false prophet. Hinar niya si Balaam. Na pagpunta ni Balaam doon, nakasakay siya sa donkey, mayroong angel of the Lord na humarang sa kanya. At ang nakadiscern ay yung kanyang donkey. Kasi natakot yung donkey, hindi umabante yung donkey, kahit nahagupitin niya ng hagupitin, hindi umabante yung donkey kasi nakikita ng donkey yung angel, si Balaam hindi nakikita ang donkey. Bakit ka ba hindi umabante? Then biglang nagsalita ang donkey. Ayan, sinermonan si Balaam ng donkey, pero hindi pa rin siya naniwala. So ito, hinire ni King Balak ng Moab para i-curse ang Israelites. Hinire niya si Balaam. Okay, kasi hindi nila matalo-talo ang Israelites. At that time, pag talagang nag-o-obey ang Israel sa ating Panginoon, hindi sila natatalo. Ay katulad din ng mga Kristiyano yan. If we disobey God, natatalo tayo. Kailangan nag-o-obey tayo sa Panginoon. Pag nag-o-obey kayo sa Panginoon, through obedience, lagi tayong victorious. Ayan. So walang magawa. Sabi ni Balak, ikas mo nga ang Israel. Pumunta sila sa mataas na lugar, ikas mo ang Israel. Sabi ni Balaam, sapagkat alam niya ang ginagawa ng Panginoon, na hindi pwedeng talunin ng Israel. Sabi niya sa Numbers 23:20, behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it. Napakaganda ng sinabi. Kahit na siya false prophet, hindi niya makars ang Israel. No one can curse us. Amen. Hallelujah. If you obey the Lord, walang curse na papasok sa iyo. Amen. Hallelujah. Kahit mga witchcraft, walang tatalab sa atin. Okay, naalaala ko nung mga nakaraang mga taon na matagal na yon. Merong pumasok na dito. I believe mayroon siyang witchcraft Okay. Nangangaral ako dito, sabi niya sa akin ay pwede raw siya magpatotoo, magtestify. So na-discern ko, hindi siya sa Panginoon, hindi ko siya pinag-testify, baka kung anong sabihin dito sa altar. Okay? Nagalit siya sa akin, nakaupo siya diyan, that is Sunday, nakaupo siya diyan. Kinakars daw niya ako. Pero umamin siya, hindi tumalab sa akin ang curse. Amen. Hindi ka tatalaban ng curse because you are covered by the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. So sabi ni Balaam kay Balak, behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it. Mga kapatid, pag nagdeklara na ng Panginoon ng blessing sa iyo ang Panginoon, no one can reverse it. Hallelujah. Walang pwedeng mag-reverse. You are blessed and so be it. You are blessed. Amen.
Walang makakahadlang sa mga pagpapala. No one can reverse the blessing of God. Pag ikay pinagpala ng Panginoon, you are really blessed and no one on this world can reverse it. Inamin ni Balaam yan. Behold, I receive a command to bless. He has blessed. Pinagpala na ang Israel. Hallelujah. Hindi ko na pwedeng i-reverse. Pag pinagpala ka na ng Panginoon, no one can reverse the blessing na ibinigay ng Panginoon sa iyong buhay. Amen. Okay, but before, ito kasi talagang ito si Balaam kasi makulit ito eh. Okay, so ang ginawa niya, hindi niya makars. Before Balaam left, he told the king how to defeat the Israelites. Hindi niya madipit eh. So he said the Israelite could be seduced into pagan worship and into pagan sexual immorality, and when this happened, God would cast them. So ano sinasabi ni Balaam dyan? Madidipit mo lang ang Israel kung pasasambahin mo siya, kung masisidyos mo siya sa paganong pagsamba, pagan worship, and into pagan sexual immorality. So, kaya nagalit ang Panginoon dyan. Actually, maraming namatay dyan. 40,000 na namatay sa Israelites because they seduce the Israelites. Yung mga Moabites, sinidyos ang mga Israelites, nakapag-compromise sexual immorality, pinarusahan ng Panginoon ng Israelites. Bakit? Because they compromise. So do not compromise, mga kapatid. Natatalo lang tayo if you compromise. We must always obey the Lord. Do not compromise. At ito, ang mga Israelites ay na-seduce ng mga Moabites, women. At dinala sila sa pagan worship and pagan sexual immorality. So yan, binanggit yan, sexual immorality. Kailangan talagang layuan natin ang kasalanan ng sexual immorality kasi karamihan yan ang ginagawa ng tao, sexual immorality, pornography, in the name, kailangan hindi natin gagawin yan in the name of the Lord. Do not compromise your faith. Hallelujah. Do not be seduced. Sabi di ba sa Our Father, the Lord's Prayer, lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Okay? Behold, sabi sa Numbers 31:16, behold this, and Balaam's advice caused the people of Israel to act treacherously against the Lord in the incident of Peor. And so the people plagued, nagkaroon ng salot, came among the congregation of the Lord. At 40,000 nga ang namatay dyan sa mga Israel. Because they compromise. Delikado ang compromising. Huwag mo i-compromise ang iyong faith. Huwag kang mag-compromise sa mga sexual immorality. Okay. Kasi meron talagang consequence ang mga kasalanan sa ating Panginoon. So the example of the Nicolaitans, that's the sin of compromise. Yang Nicolaitans at yung binanggit na kay Balaam is the same sin. Sin is compromise. The sin of compromise is the sin of Balaam, and the Nicolaitans is the sin ng mga ibang mga leaders. Okay, Christ's confrontation. Ikinompront sila ng Panginoon. Ito ang confrontation ni Lord sa kanila. Verse 16. Therefore, repent. Mahalaga yung word na yan. That is the first preaching of the Lord Jesus Christ. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yan din ang unang sermon ni John the Baptist. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mga kapatid, ito, dumating tayo sa pandemic, sa coronavirus, pestilence yan. Ano ang mensahe ng Panginoon dyan? The people must repent. Pero ito ang nakikita ko, nangyayari mga kapatid. Ang mga tao ngayon ay busy sa pagkuha ng mga physical relief. Yun ang kanilang ano lang. Wala namang masama dyan. Makakuha ka ng relief.
Pero yung iba dyan, nagpapatayan niya. Sa Laguna, pinatay yung isang kapitan doon, tinaga. Ayan, because ang isip lang nila ay pampisikal. Magkaroon kami ng pagkain, kami ng 8,000. At hanggang ngayon, hindi pa na ibibigay lahat yung 8,000. Ngayon, ang nalilimutan ng tao na may mensahe ng Panginoon sa pandemic na ito ay yung mga kasalanan na dapat i-repent. Yung dapat examinin ang mga sarili para makapag-repent. We must examine ourselves. Huwag nating palalampasin na matapos ang pandemic na yan, na hindi tayo nagre-repent sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi ng Panginoon, therefore repent and return to the Lord. Magbalik loob na kayo sa Panginoon. Okay, therefore repent, if not, sabi ng Panginoon, pag hindi kayo nagrepent, I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth. O ano ibig sabihin yan? Paparusahan ng Panginoon. If you did not repent, if you do not repent, I will come to you soon. Ibig sabihin talagang may parusa ang Panginoon dyan. With the sword of my mouth. Ayun, kinokompron tayo. Alam mo, kinokompron tayo ng Panginoon pag tayo nagkakamali. Because yung confrontation na yan ay biyaya pa rin ng Panginoon sa atin. Ayaw ng Panginoon na magpatuloy tayo sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon patuloy tayo sa compromise. Gusto ng Panginoon putulin na natin yan through repentance. Repent, mga kapatid. Ayan, lagi kong sinasabi sa mensahe ko yan because yan ang mensahe ng Panginoon sa pandemic na ito. Sana ay magrepent na ang mga tao. Therefore, repent. Jesus says, turn away from your sin of tolerance and compromise in the church and live like believers are to live. Honor me, sabi ng Panginoon, over everything else. Sa kalagayan natin sa crisis na ito, i-honor niyo si Lord. Pag in-honor niyo si Lord, hindi niya pababayaan ang lahat ng iyong kailangan. Physically, kahit yung financially, kahit yung inyong kakainin. Honor the Lord, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Di ba yan ang sinabi ng Panginoon? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom. Ngayon, anong hinahanap ng tao? Anong hinahanap ng tao? Ngayon, ang hinahanap ng tao, puro physical lang. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin niyo ang Panginoon. Wag niyong unahin ang mga material na bagay. Dadating yan. Pag inuna mo si Lord, you honor the Lord, you seek the Lord, dadating yung lahat ng ating pangangailangan. Di ba sinabi ng Panginoon niya, huwag tayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, kung ang mga ibon pinapakain ko, hindi naman sila nagtatanim, hindi naman sila nag-aani. Hindi pinapakain ko araw-araw yan. How much more, mas mahalaga kayo kaysa mga ibon. Pakakainin ko kayo, sabi ng Panginoon. So let us honor the Lord in over everything else. Ngayon, ito ang challenge ng Panginoon. Chapter 2, verse 17, sabi doon, he who has an ear. Mga kapatid, pag nabasa mo yan sa Bible, he who has an ear. Ibig sabihin, be attentive sa sinasabi ng Panginoon. Siya na may pakinig ay makinig. Siya na may tainga ay makinig. So yan ay sinasabi, tayo ay inaano ng Panginoon para magbigay tayo ng full attention sa sinasabi ng Panginoon. Pag magbabasa kayo ng Bible, full attention sa meditation sa Word. Hallelujah. So sabi diyan, he who has an ear, let him hear. Siya na may pakinig ay makinig. Bakit daw? Bakit mahalaga yan? Because yung nagsasalita ay ang Holy Spirit. He who has an ear, let him hear what the Spirit, capital letter, is the Holy Spirit. What the Holy Spirit says to the churches. What the Holy Spirit says to you. Anong mensahe ng Panginoon sa'yo? Makinig ka.
kung ikay may pandinig, give the full attention what the Spirit is saying to you, to the churches. Amen. Hallelujah. China-challenge ka ng Panginoon. And to the one who conquers, sabi ng Panginoon, I will give some of the hidden manna. And I will give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it. Dalawa ang sinabi ng Panginoon. To those who conquer. Hallelujah. Kapatid, tinawag ka ng Panginoon para maging conqueror ka. You are a conqueror. Hallelujah. Because the King of Kings is within you. Therefore, you are a conqueror. You can overcome. You can conquer everything in this world. You can conquer fear. You can conquer mga sakit. You can conquer that in the name of the Lord. You can conquer doubt and unbelief because you are a conqueror. Sabi ng Panginoon, to the one who conquers, hallelujah, I will give some of the hidden manna and a white stone. So the gift of hidden manna, ano ba yan? We remember, ang Israelites nandoon sa wilderness, yan ang mga mana. Pinalulanan sila ng mana. Hindi nagkukulang ang Panginoon because in the wilderness, ay talagang imposibleng magkaroon ka ng pagkain dyan. Actually, mamamatay ka sa init dyan. Naranasan ko yan nung pumunta kami sa, ano ngayon? Kina Ebi. Arizona. Sobrang init pala doon. But nung ang mga Israelites nandoon sa wilderness, hindi sila nagkulang, mga kapatid. Ay ano ba, paano kakakain doon sa wilderness? Walang mga puno doon. Walang pagkain doon. But every day ay umuulan ng mana. Ang ibig sabihin ng mana, what is it? Kasi hindi nila alam yun mana. Yun ang bread from heaven, mana. Okay, hindi nagkulang ang Panginoon. Merong mga quail, mga pugo, at meron din tubig. Hallelujah. So ito yung ang mana doon yan sa Exodus na pinapaulan talaga ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Mga kapatid, yan dapat hindi talaga tayo nagkaalala. Because yung hidden mana is the eternal provision found in our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hindi ka talaga tayo dapat mag-alala kahit hindi ka nagbigyan ng amelioration o ng mga relief ng mga tao sa gobyerno, mayroong magpo-provide sa iyo. Siya ang nangako sa atin, my God shall supply all your needs. Hindi ka magkukulang, kapatid. Just believe in the Lord. Minsan mayroong gagamiting tao sa iyo, ang Panginoon, na minsan hindi mo kilala. Naalaala ko yung patotoo ni Pastor Elmer, may nag-donate sa kanila doon sa Zambales. Hindi naman niya kilala, from Pasay, pumunta pa sa Zambales. Sinabi ng Panginoon yung church at natagpuan nila doon si Pastor Elmer. Hallelujah. So the hidden manna is the eternal provision found in our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, habang tayo narito sa lupa, yung hidden manna niyan, yung eternal provision ni Lord, hindi mawawala yan. Actually, hanggang langit yan Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka mamamatay sa gutom. Amen. Thank you, Lord. Because you are the children of the Most High. Amen. And then isa pa, the gift of a new stone. Hindi naman piniliwanag dyan kung ano yung white stone na yan. Pag napunta na tayo sa langit, alamin natin yan. But ang isa pa, the gift of a new name. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng bagong pangalan. Siguro pagdating natin sa langit, baka iba pangalan. Amen. Si Saul, nung ma-convert, pinalta ng kanyang pangalan. Si Abraham, from Abram to Abraham. So, in the ancient world, to be given a new name was an indication of one's new status. Amen.
Bago na ang status natin ngayon, mga kapatid. When you believe in the Lord Jesus Christ, nagbago status mo. Inilipat ka ng Panginoon from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Therefore, bago na ang status mo. Amen. Hallelujah. Yan ay sinabi ng Panginoon din sa Book of Peter. You are a chosen generation, a holy nation. Hallelujah. A people chosen by the Lord. Yan. So here, every true believer will be given a new name, a new character, a new righteousness that will last forever. Nung manampalataya tayo sa Panginoon, may nagbago talaga status natin, mga kapatid. We became the children of God. Naging mga anak tayo ng Diyos because in John 1:12, sabi ng Panginoon, lahat ng nagsitanggap sa Kanya ay pinagkakalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. You have the rights. Nung tanggapin mo ang Panginoon, meron ka ng rights. You can have, ang isa mong rights, you have an access in heaven. And you can call God Abba Father, our Father. So that is our new status. Diba? Sa panghuli, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. New status yan, new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Okay, yan ang ating mensahe ngayon. At sana po ay napagpala ang bawat isa. Sana po ay lagi kayo nakikinig. Sabi ko nga, ang hirap mangaral ng walang audience. It's by faith. Okay? Nalalaman na lang natin after that, after this. But makinig tayo. Yan, ang salita ng Diyos, yan ang ating pag-asa. Diyan tayo nagkakaroon ng faith because faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kaya hindi tayo tumitigil kahit na lockdown, meron pa rin tayong live stream. Okay, sa Sunday again, meron tayong communion, mga kapatid. Maghanda na kayo, bumili na kayo ng grapes, na juice, kahit yung mga sachet lang, timplahin lang nyo yan. And then mga sky flakes, tayo magkakaroon ng communion. We will remember the Lord. Amen. Kaya may communion yan ay para we will always remember ang Diyos na nagmahal sa atin, ang Diyos na nagbigay ng buhay para sa atin. So praise God, maraming salamat sa inyo. I wish above all things that you might prosper and be in good health. Hallelujah. Even as your soul prospereth. Yan ang wish ko sa inyo. I wish above all things that you might prosper and be in good health, even as your soul prospereth. In Jesus' name. Pagpalain kayo ng Panginoon. Heavenly Father, thank you once again sa napakinggan naming mensahe about the church of Pergamos. Mensahe mo, we must not compromise in this world. Hallelujah. Deliver us from all kinds of evil. Gusto naming makalugod sa iyo. Hallelujah. Sapagkat sinabi ng iyong mga salita, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your promise. Thank you, Lord, for the health and healing. Thank you, Lord, for the provision, eternal provision that is in the Lord Jesus Christ. Pagpalain mo, yung mga may karamdaman, we have the right to be healed in Jesus' name. So I command your body to be healed. Yung mga inaatake ng kaaway, sinasaway ko ang mga attack na yan. In the name of the Lord Jesus Christ. And I declare health and healing sa inyo. I declare the power of God. I declare that we are more than conquerors through Christ.
You are a conqueror. You can conquer everything because the Lord, the King of Kings, is with you. Maraming salamat uli sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. The Lord be with you. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless.